Mental illness is not a joke. Mga sakit sa pag-iisip katulad ng depression, schizophrenia, borderline personality disorder at marami pang iba ay hindi dapat pinagsasawalang bahala. Ang mga ganitong klaseng karamdaman ay dapat lamang na ma-address as soon as possible. Otherwise, maaari itong lumala o di kaya naman ay makasira ng pamilya. Ang kasong ating tatalakayin sa video na ito ay kaso ng 14 na taong gulang na si Carly Madison Gray. Sa napakabatang edad, nasira ang kanyang buhay pati buhay ng kanyang buong pamilya dahil hindi niya napaglabanan ang demonyo sa kanyang isip. Samahan niyo ako at ating balikan ang kalunos-lunos na sinapit ng Greg Smiley family. Dadalhin tayo ng kasong ito sa syudad ng Brandon sa Rankin County, Mississippi sa Estados Unidos. Isa itong maliit na syudad na may populasyon na halos 25,000 na katao lamang. Maliit lamang ang syudad na ito ngunit kumpleto sila ng lahat ng amenities na kailangan ng isang lumalagong komunidad. Kabilang narito ang magaganda at kalidad ng mga ospital at eskwelahan. Isa na rito ang Northwest Rankin School kung saan nag-aaral ang dalagitang si Carly Madison Gregg. Taong 2009 nang ipinanganak si Carly. Ang kanyang ina ay si Ashley Smiley na isang math teacher at ang kanyang ama naman ay si Kevin. Maliit pa lamang si Carly nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagsimula ang gulo sa kanilang pamilya nang pumanaw ang kanyang kapatid na si Natalie dahil sa sakit na SMA type 1 na isang spinal muscular atrophy disease. Sa kabila ng problema na mag-asawa sa bunso nilang anak na si Natalie, marami ding mga bagay na pinaglalabanan itong si Kevin sa kanyang sarili. Ang paggamit ng bawal na gamot at pagkakalulong sa alak. Gumagamit ito ng bawal na gamot sa harap ng batang si Carly at ito rin ang nagturo sa anak kung paano mag-inom ng alak. Dahil sa pag-uugaling ito ni Kevin ay hindi na nagkaayos pa ang mag-asawa at nauwi ang kanilang pagsasama sa divorce. Nagkaroon ng custody battle kung kanino titira si Carly at napatunayan sa korte na hindi maganda ang impluwensya ni Kevin sa kanyang anak. Natalo ito sa trial at nanatili si Carly sa poder ng kanyang inang si Ashley. Si Ashley ang siyang nagpalaki kay Carly. Ibinigay niya lahat ng pangangailangan ng kanyang anak sa abot ng kanyang makakaya. Edukasyon, masarap na pagkain at komportableng buhay. Naging napaka-supportive din ni Ashley sa pangarap ng kanyang anak. Nang tumungtong ng 11 years old si Carly ay muling binuksan ni Ashley ang kanyang puso. Nakilala niya ang lalaking si Heath Smiley na isang physical therapist. Alam ni Heath kung gaano kamahal ni Ashley ang kanyang anak na si Carly, kaya't pinantayan niya ang pagmamahal na iyon. Kahit na hindi naman niya totoong anak si Carly, sinubukan niyang maging isang mabuting ama sa kanyang stepdaughter. Isang likas na family man itong si Heath. Ginabayan niya si Carly sa abot ng kanyang makakaya. Binigyan niya ng panahon ang dalagita na isang krusyal na parte ng pagdadalaga ng bata. Malimit silang maglaro ng video games, tinuruan niya rin ito kung paano maggitara, ibinili din niya ng 2 golden retriever na aso si Carly, nang sa ganon ay magkaroon ito ng kaibigan. Wyatt at Finn ang ipinangalan ng pamilya sa mga asong ito. Dahil sa suportang natanggap ni Carly mula sa kanyang mga magulang, nag-reflect din ito sa performance niya sa eskwelahan. Matalino si Carly kaya't palagi siyang nakakakuha ng mga awards. Napili din siya bilang Character Trait Student of the Month noong October 2020. Nagkaroon din siya ng maraming kaibigan sa kanilang paaralan. Naiboto din siya bilang Student of the Year sa paaralang kanyang pinapasukan. Nang tumuntong naman ng high school, nag-aral si Carly sa Northwest Rankin School kung saan nagtuturo din ang kanyang ina ng algebra. Dahil matalino nga itong si Carly, nag-skip ito ng isang level. Habang nasa high school, nagkaroon siya ng circle of friends at ang mga kaibigang ito ang unang nakapansin sa pagbabago sa ugali ni Carly.
Nang sumapit ang huling bahagi ng 2023 at early 2024 ay ramdam na ng mga kaibigan ni Carly ang pagbabago sa kanyang ugali. Naalarma ang mga kaibigan ni Carly sa mga ikinikilos niya, kaya't minabuti nilang magsabi na sa kanyang ina. Bukod sa sumbong ng mga kaibigan, nahuli din ng mga teacher ang dalaga nang makailang beses itong nagdala ng patalim sa loob ng paaralan. Bilang penalty, ipinadala si Ashley sa isang alternative school ng ilang buwan. Nahuli din siya ng isa sa kanilang mga guro na pinipicturan ang answer sheet ng kanilang exam na hindi naman usual na ginagawa ng dalagita. Katulad ng nabanggit kanina, likas na matalino si Carly, kaya't hindi na niya kailangan pang mangopya o mangdaya ng sagot. Habang pinagdadaanan ni Carly ang krisis na ito sa kanyang buhay, wala namang napansing kakaiba sina Ashley at Heath sa kanilang bahay. Ang tanging napansin nila ay parang laging malungkot si Carly. Nag-alala ang kanyang mga magulang kaya't pinatingnan nila si Carly sa espesyalista. Na-diagnose ang dalaga na merong major depressive disorder and adjustment disorder. Nabahala sina Ashley at Heath dahil may history nga ang ama ng batang ito na si Kevin ng paggamit ng bawal na gamot at pagkakaroon ng unstable na pag-iisip. Simula noon napansin na ng mag-asawa ang pagbabago sa ugali ng kanilang anak. Masyado na rin itong lulong sa social media kaya't may mga pagkakataon na sinasamsam ni Ashley ang telepono ng kanyang anak. Ngunit ang hindi alam ni Ashley ay meron palang burner phone si Carly. Kaya't na-access pa rin ito ang kanyang social media account gamit ang sinasabing burner phone. May ilang mga kaibigan pa ang nagsabi na meron din itong nipple piercing at mga tattoo sa katawan. Nang sumapit ang tagsibol ng 2024, muling bumalik si Carly sa kanyang psychiatrist. Nagreklamo ito na hindi maganda ang side effects sa kanya ng naunang gamot na inireseta nito sa kanya. Palagi itong nahihilo at medyo nanghihina. Hindi naman ito binaliwala ng doktor kaya't pinalitan nito ang prescription ng dalaga. Nang mapalitan ng gamot, naging maayos naman ang resulta kaya't walang naging problema sa pagtuloy ni Carly ng pag-inom ng bagong resetang gamot. Hanggang sumapit ang March 19, 2024. Isang normal na araw lamang iyon para sa pamilya. Naghanda sina Carly at Ashley papunta sa eskwelahan at si Heath naman ay naghanda rin papunta sa kanyang trabaho. Nang sumapit ang break time, naglakas ng loob ang mga kaibigan ni Carly na puntahan ang ina ng kaibigan na si Ashley sa kanyang kwarto. Masyado na silang nababahala sa mga ikinikilos ng kaibigan, kaya't mas makakabuti kung malalaman ng kanyang ina ang nangyayari. Dito na nalaman ni Ashley na nagve-vape pala ang anak ng marijuana. Hinihiwa din di umano ng kanyang anak ang kanyang binti. Dito na rin nalaman ni Ashley na meron palang burner phone si Carly. Itinagdag din ng mga kaibigan na mas lumalala ang sitwasyon ni Carly kaya't kailangan na nilang makialam dahil kung hindi ay maaari itong mapahamak. Gulat na gulat si Ashley sa kanyang narinig ngunit pinigil niya ang kanyang sarili na kumprontahin ang anak. Nang mag-alas 3 ng hapon at uwian na, dito na kinumpronta ni Ashley ang anak sa loob ng sasakyan. Nang makarating sa grahe ng kanilang bahay, makikita sa CCTV na lumabas si Carly ng sasakyan at saka tumulak papasok ng bahay. Pinakawalan din niya ang dalawa nilang aso na golden retriever. Nang makapasok naman ng bahay si Ashley, tumulak ito sa kwarto ng anak upang kumpirmahin kung naninigarilyo nga ito. Pagpasok ni Ashley ay amoy na amoy niya ang marijuana sa loob ng kwarto ni Carly. Dito na rin niya sinamsam ang mga vape na ginagamit ng kanyang anak. Sumunod si Carly sa kanyang ina at sa maliit na siwang ng pinto ay nakita niyang nabisto na siya ng kanyang ina. Dito na pumunta si Carly sa kwarto ng kanyang ina at stepfather upang kumuha ng baril. Aminado naman si Heath na meron nga siya mga baril, ngunit ang mga baril na ito ay nakalak sa isang safe. Ngunit nagkaroon ng trauma si Ashley sa lahat ng pinagdaanan niya sa una niyang asawang si Kevin, kaya't palagi itong may nakahandang baril sa ilalim ng kanyang kama. Ginawa niya iyon upang meron siyang armas kung sakaling muling guluhin ni Kevin ang kanilang pamilya.
Akala ni Ashley ay sila lamang ang may alam kung saan nakatago ang nasabing baril, ngunit sa kasamaang palad ay alam din pala ni Carly kung saan inilagay ng kanyang ina ang sandatang ito. Nang makuha ang baril, bumalik ito sa kanyang kwarto. Humarap sa kanyang ina at saka pinaputukan si Ashley ng 3 beses sa mukha. Parang may kung anong boses ang bumulong kay Carly na nagsasabing masyado ng maingay ang kanyang ina, kaya't walang pag-iisip ay binaril niya sa mukha si Ashley. Base sa mga aksyon ni Carly, hindi man lamang ito nagulat o natakot man lang sa kanyang ginawa. Sa halip na tumawag ng pulis, kinuha nito ang telepono ng kanyang ina at saka tinext ang kanyang stepfather. Sa text na iyon ay tinanong ni Carly kung anong oras ito makakauwi. Nag-reply naman ito ng thumbs up emoji sa kanyang stepfather. Pagkatapos noon, kinuha naman ni Carly ang kanyang telepono at saka tinext ang 5 o 6 na kaibigan at sinabing kailangan niya ng tulong. Nang walang sumagot, tinawagan niya pa ang 2 niyang kaibigan. Ang isa sa mga kaibigang ito ay nagpresenta pa na tatawag siya ng 911 na mariin namang tinanggihan ni Carly. Tanging ang kaibigan nito na may initial sa court documents na BW ang dumating sa bahay ni Carly upang saklolohan siya. Binuksan ni Carly ang pinto at ang unang itinanong niya sa kaibigan ay kung nakakita na ba ito ng bangkay ng isang tao. Matapos iyon, tumulak ang magkaibigan sa kwarto ni Carly at doon ay nakita ng kaibigan niyang si BW ang dugo ang katawan ni Ashley. Base sa testimonya ni Carly sa korte tungkol sa kaibigan ay hindi man lamang ito nagulat nang makita ang katawan ng kanyang ina na naliligo sa sarili nitong dugo. Dito na sinabi ni Carly sa kaibigan niya ang mga susunod niyang plano. Sinabi ni Carly kay BW na parating na ang kanyang stepfather at plano niya ring patayin ito. Inutusan niya ang kaibigan na maghintay na lamang sa likod ng kanilang bahay habang isinasagawa ang kanyang plano. At pag narinig niya ang putok ng baril, ay hudyat iyon na tapos na ang kanyang plano. Sumunod naman ang kaibigan at nagtago sa likod ng bahay kasama ang 2 aso ni na Carly. Maya-maya pa ay dumating na nga si Heath sa kanilang bahay. Pagbukas pa lamang ng pinto ay pinaputukan na kaagad siya ni Carly. Dito na nagpangbuno ang 2 at nagpakawala pa si Carly ng 2 magkasunod na putok ng baril. Akala ni Heath ay may nakapasok na magnanakaw sa kanilang bahay at hawak ni Carly ang baril upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Halos bumagsak siya sa sahig nang mapagtanto niya na talagang papatayin siya ng kanyang stepdaughter. Sa kabutihang palad, wala namang tinamaan sa huling 2 putok na pinakawala ni Carly. Base sa testimonya ni Heath sa korte, hiyaw si Carly nang pumasok siya sa loob ng bahay. Nanlilisik ang mga mata nito at parang handa talaga itong pumatay ng tao. Naagaw ni Heath ang baril kay Carly at nakatakbo naman ang dalagita sa likod ng bahay kung nasaan ang kaibigan nitong si BW at saka tumakbo ang 2 upang tumakas. Dito na pumasok ng kwarto ni Carly si Heath at doon ay nakita niyang patay na ang kanyang asawa. Tumawag din si Heath ng 911 upang humingi ng saklolo. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa lokasyon at nadatnan nila doon si Heath na nag-hysterical. Natagpuan din ng mga pulis ang labi ni Ashley sa loob ng kwarto ni Carly at dito na nga nagsimula ang manhunt upang madakip ang 14 anyos na teenager. Agad naman siyang nakita ng isang officer sa tabi ng kalsada at dito na nga pinusasan ng mga pulis ang dalagita. Kinuhanan din siya ng sample upang maisailalim sa paraffin test. Nang tanungin naman siya ng mga pulis kung involved siya sa pagkamatay ng kanyang ina, ay mabilis namang umamin ang dalagita. Tinanong din siya ng mga pulis kung nagpaputok siya ng baril na hindi naman itinanggi ni Carly. Nang mga puntong iyon, parang nahimasmasan na si Carly at parang wala na ang demonyong sumapi sa kanya. Dinala ng mga pulis si Carly sa estasyon at nakasuhan ito ng murder sa pagpaslang sa kanyang ina at attempted murder naman sa tangkang pagpatay sa kanyang stepfather. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay nasa state of shock pa rin si Heath. Dinimayan siya ng kanyang mga magulang at ng mga puntong iyon ay naroroon ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Marami ding mga kapitbahay ang nagpaabot ng suporta at nagpadala ng mga pagkain sa kanilang tahanan.
Habang naglilinis ng kusina, nakita ni Heath na merong isang kamera na nakalagay sa loob ng fridge. Ito ang kamera na nakakuha ng video na nagpe-play sa inyong harapan ngayon. Inilagay ni Carly ang kamerang iyon sa loob ng fridge sa likod ng mga bote ng tubig upang makuna ng video ang lahat ng pangyayari sa kanilang bahay. Makikita pa nga sa video na itinago ni Carly ang baril sa kamera. Nang makita iyon ni Heath, isinorender niya ang kamera pati na rin ang CCTV footage sa kanilang grahe sa mga pulis upang magsilbing ebidensya laban kay Carly. Ngunit parang hindi agad iyon inintindi ng mga pulis kaya't nagdesisyon si Heath na siya na mismo ang mag-check ng mga videos. Dahil sa ginawang iyon ni Heath, inakusahan siya ng mga pulis ng evidence tampering at may mga dinilit di umano ito mga video sa SD card. Nadagdagan naman ang mga kasong nakasampa laban kay Carly ng tampering with evidence. Sa pagpapatuloy naman ng trial, inofera ng korte si Carly ng plea deal kapalit ng kanyang pag-amin. Sa plea deal na ito, makakatanggap lamang si Carly ng 40 taong pagkakakulong na hindi naman tinanggap ng dalaga. Insanity defense naman ang panglaban ng kampo ni Carly. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi di umano alam ni Carly ang kanyang ginagawa at nag-blackout ito nang mag-away sila ng kanyang ina. Ayon sa depensa, 3 tao ang biktima ng maganap ang pamamaslang. Si Ashley, si Heath at si Carly. Hindi di umano alam ni Carly na meron siyang mental illness. Ngunit hindi ito tinanggap ng prosecution. Para sa kanila at base na rin sa video mula sa kamera na mismong si Carly ang naglagay sa fridge, alam na alam ni Carly ang kanyang ginagawa. Kalkulado ang lahat at maliwanag na pagpatay ang motibo ng dalagitan ng mga puntong iyon. In-acknowledge naman ng prosecution na merong anxiety at depression ang dalaga, ngunit hindi iyon sapat na dahilan upang pumatay ng sinuman, lalong-lalo na ang ginawa nitong pagpatay sa sarili nitong ina. Nakita rin nila ang journal ni Carly at sa journal na iyon, nakasulat ang totoong saloobin ng dalaga. Base sa sulat ni Carly sa isang pahina na may pamagat na "What do I believe?", nakasulat doon na there is no God, walang langit at impyerno, hindi mo kailangan ng pamilya, don't belong to anything, it's okay to be evil. Sometimes you must jump into the dark to truly see the light, at death is inevitable. May mga text messages din ito sa kanyang mga kaibigan na sinasabing, I choose fire. It is powerful, beautiful, and deadly. These are the traits I desire, so I choose fire. Base naman sa therapist ni Carly, wala din itong nabanggit sa kanya na pinagdadaanan nito o kahit na anong ipinakita na indikasyon sa kanyang mga plano. Maliwanag sa nangyari na malinaw ang pag-iisip ni Carly nang isinagawa niya ang krimen at maaaring nagalit lamang ito sa kanyang ina dahil sa simpleng dahilan na hindi niya makuha ang kanyang gusto. At katulad nga ng nabanggit kanina, tinangkapan nitong i-record ang lahat ng sa ganon ay may balikan siyang alaala ng araw na paslangin niya ang kanyang ina. Tinext niya rin ang kanyang stepfather upang patayin rin. Katulad ng nakikita nyo sa video, casual na casual lamang ang lahat para sa 14 anyos na dalagita. Sa pagtatapos ng trial, si Carly Madison Gregg ay napatunayang guilty sa mga kasong first-degree murder sa pagpatay sa kanyang ina at attempted murder naman sa tangkang pagpaslang sa kanyang stepfather. Sa edad na 15, si Carly ay napatawan ng habang buhay na pagkakakulong at hindi ito mabibigyan ng tsansang maparol. Nag-file naman ng retrial ang kampo ni Carly na hindi naman pinagbigyan ng korte. Maliwanag sa mga naganap na kailangan ni Carly ng tulong. Maaaring nangyari ang lahat dahil hindi siya nabantayan ng maayos ng kanyang mga magulang o di kaya naman ay hindi sapat ang atensyon na naibigay sa kanya ng kanyang ama at ina. Maaari ding nangyari ang lahat dahil na-associate siya sa mga masasamang kaibigan. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat para sa dalagita. Naway nakukuha ni Carly ang atensyong medikal na kailangan niya sa kulungan. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing.
Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!